schizophrenia po isang sakit sa pag-iisip kung saan ang taong mayroon po nito ay nakararanas ng hallucinations, delusions at magulong pag-iisip na nakakaapekto po sa kanilang pamumuhay at trabaho. Pero paano na lang kung isa sa mahal mo sa buhay ay mayroon po nito? Panoorin po natin ito. Taong 2020, kasabay ng taon kung kailan ipinanganak si Ruslan Kulikov, ay ang taon rin kung kailan na-diagnose ng kanyang ama na may sakit na schizophrenia. Ngunit lumipas ng mahigit 24 na taon mula nang ipasok ito sa rehabilitation center, ay kasalukuyan pa rin itong nananatili doon. Nangangahulugan lamang na buong buhay ni Ruslan ay halos hindi na niya nakapiling ang kanyang ama. Ngunit sa kabila nito, ay siya ay nagsikap sa buhay. Maliban sa siya ay nakapagtapos na sa kolehiyo, siya rin ay isa na ngayong TV host, UNESCO ambassador, a beauty pageant title holder, at isang schizophrenia advocate. Dahil dito ay mas tumaas ang kagustuhan ni Ruslan na ibahagi ang kanyang kwento sa At kaugnay nga po niyan ay makakasama po natin ngayon si Ruslan Kulikov. Natati rin natin ka-host dito sa may RSP. Good morning, Rus. Welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning. Thank you, Audrey, Diane. It's nice to see you again. Naku, na-miss ka namin dito sa RSP. Pero ito, ibang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ito'y patungkol na rin sa iyong personal experience at sa iyong advokasya, no? Nagsimula ang lahat ng pinost mo online, yung storya mo about sa sakit ng iyong ama. Well, ano yung nag-udyok sa'yo na after ilang years ay nagkaroon ka ng courage to share this, itong storya na ito sa public about sa iyong ama, Russell? Thank you, Diane. Actually, before talagang medyo nag-hesitate ako about sharing this schizo kasi we all know that some of the Filipinos are very not knowledgeable. Alam mo naman, like, hindi pa tayo talaga really ready na tumanggap ng mga knowledge regarding sa mental health. Kumbaga, kailangan kasi nating basagin pala yung stereotype regarding mental health. And ayun, kaya din ako nag-join ng pageants before. Siguro ito talaga yung pinaka-purpose ko. That's why nag-succeed ako in some part ng pageantry, not just here in the Philippines but also international, because I think my advocacy really means a lot to those people. And nung nag-post ako one time sa TikTok, mas nalaman ko na marami din pala nakakaranas ng ganitong illness. Rus, balikan natin nung bata ka pa. Kumbaga, wala ka pang muwang noon nung pinasok yung father mo sa rehabilitation center. Paano pinaintindi sa'yo ng mother mo? Anong edad ka nung talagang naintindihan mo na yung kalagayan ng father mo? Actually, Audrey, that time, nung bata ako, wala akong ka-idea. Even yung lola ko. Yung lola ko kasi nagpalaki sa akin. Then, lagi niya sinasabi, pagpapasok ako ng school, pagtatanungin daw ako kung nasan yung papa ko, wag ko daw sabihin kung nasaan. Siguro dahil iniingatan nila ako. Or baka mamaya, kung sabihin ko kung nasaan, let's say for example, sinabi ko na sa rehabilitation center, sabihin nila, baliw yung papa ko. But what we do not know is this is just an illness, same with other illness. Nagkataon lang na illness to, schizophrenia, is just another part of organ, which is our brain. Ano po? So, parang that time, mahirap pong ipaliwanag bilang isang bata. Pero habang tumatanda po ako, mas naiintindihan ko siya. And napakalaking part ng pageantry kung bakit mas nakilala ko ang ganitong sakit at mas naiintindihan ko siya. Hindi lang para sa sarili ko, Audrey, kumbaga, mas marami din ang nakaalam. No, pati yung mga family members ko na, okay, ang schizophrenia pala is not just, alam mo yun, parang baliw ka. May dahilan lahat. May dahilan kung bakit nagkaroon ng father ko ng schizophrenia. Because prior to diagnosis ng schizophrenia na before, okay talaga siya. Like, normal person talaga siya before. Okay, how is your father now, Ross? Okay naman siya, still in the rehabilitation center. Doon kasi, Dayan, sa loob ng rehab, they have their activities every day. Merong mga, madalas merong mga OJTs na pupunta doon, nagkakaroon sila ng gathering. Doon, busy sila. Yes, busy sila.
pero tuloy-tuloy pa rin yung medications niya everyday kasi mahirap kapag hindi nakakainom ng medicine because schizophrenia ay wala pa rin cure at this time. So, kailangan nilang tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot. So, yun yung nagpapakalma sa kanila at nagiging normal sila after taking those meds. Okay, Russ, balita namin ay nagpaplano ka na, no, na magsimula ng charity organization para sa may mga kaparehong sitwasyon ng father mo. Mari mo bang ikwento sa amin to? Actually, Audrey, dumarating lang sa time na gusto kong gawing katotohanan talaga itong paggawa ng charity ito. Kasi nung time na ako ay nag-post ako sa TikTok and then marami akong na-discover na hindi lang pala yung father ko nakakaranas ng ganito. Ang dami palang pamilya ang nakakaranas din ng ganitong illness sa kanilang mga family members. So, in part with UNESCO, I'm trying to reach them out kung ano yung pwede naming, kung ano yung pwede kong magawa, lalo dito sa Pilipinas, or ano yung pwede namin maging collaboration regarding this illness na hindi talaga masyado alam natin mga Pilipino. What is schizophrenia? Diba? So, ang dami po pala na may ganitong sakit. I think 1% ng Filipinos ay merong ganito. Okay. Well, Ross, thank you for sharing your story dito sa Rise and Shine Pilipinas. Nabitin kami. I hope you can come back here dito naman sa studio para makapiling ka ulit naman dito sa RSP Live. Well, thank you again for sharing the story at ikaw ay inspirasyon din sa marami. At malaking tulong itong advocacy mo ito para sa nakakaranas ng same experience kagaya ng iyong ama. Thank you, Thank you. Ross. And again, we hope to see you soon. Okay.